sa isang panalangin. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. As far in heaven, pinupuri, pinakasalamatan ka lang, Panginoon, sa araw na to, Lord God. Salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa amin, Panginoon, upang makapagsamba sa iyo, Lord God. Salamat, Panginoon, at ginising mo kami, Panginoon, na maayos, Panginoon, na may saya, Panginoon, na may ngiti, Panginoon. Salamat sa iyong mga blessing, Panginoon, sa mga taong dinala mo dito, Panginoon. Nawa, Panginoon, tuskusin mo, Panginoon, ang mga taong nandito. I-bless mo sila ng patuloy, Panginoon, na magalak ang kanilang buhay sa iyo, Panginoon. At tinataas ko na, Panginoon, itong service na to, Panginoon, na ikaw, Panginoon, siyang manguna, Panginoon, ikaw ang tumayo sa aming harapan, Lord God, na ikaw, Panginoon, siyang maitaas ng lahat, Panginoon, at hindi ang iba, Panginoon. Tinataas na namin, Panginoon, ng glory, Panginoon, sa iyong pangalan, Panginoon. Ang victory sa oras na to ay magtatagumpay kami, Panginoon, sa pagsamba sa iyo, Panginoon, na may galak, Panginoon, na may pagmamahal sa aming puso, Panginoon. Inaari namin ang lahat ng ito, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Inaari namin ang lahat ng papuri, ang pagsamba namin sa iyo, Panginoon. Sa iyo lamang ito, Panginoon. Salamat, O Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming pagkakasala, Panginoon. Patawarin mo kami, patuloy mo kami baguhin, Panginoon, sa mga pagkakasala namin sa salita man to, Panginoon, sa gawa, sa isip, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na patuloy mo kami pinabago, Panginoon, sa lahat ng oras, Panginoon. Salamat sa iyo, Lord God. Nataas ko na lahat ng ito, Panginoon, in the name of Jesus. Lahat po tayo magsabi na, Amen, Amen. Isa pa nga po, malakas na hallelujah para sa ating Panginoon. Hallelujah!
morning po. Good morning po sa ating lahat. Yan. Sino pong nagalak sa oras na to after ng ating praise and worship? Hallelujah! Amen? Amen! Yan. Maaari po ba na imbitahan ko yung pinagpala ng Panginoon, yung may binigay ang Panginoon na blessing sa buhay niya na gusto niyang i-testimony, ipahayag sa iba yung kabutihan ng ating Panginoon. Sino pong gusto mag-testimony? Parang nahihiya pa. Nanay? Sige, ako po muna mag-testimony. Last night po, hindi, kasi parang feeling ko umano sa akin yung Panginoon. After kasi parang mga ilang months na hindi ako nag-devotion. Kasi parang nagkakaroon ako ng anxiety. Sabi nga, akala ko nga dati hindi yun totoo, yung anxiety, yung depression. Pero kagabi, trinay ko, sabi ko, Lord, alam ko na kinakausap mo ako sa oras na to. So kagabi, nag-devotion ako, nag-pray ako sa Panginoon na ikaw yung kumausap sa akin. Kasi, di ba nga mag-ano ko ngayon, every Sunday po na magpapakanta ako, lagi akong kinakabahan kasi kahit nakikita nyo na, kahit parang sanay na kami dito sa harap, pero ang totoo, every time na magpapakanta kami sa harap, pinag-pray namin sa Panginoon na sana hindi kami yung maitaas, kundi ang ating Panginoon. Na every time na nandito kami na hindi sana kami tinitignan lang ng mga tao na nagpapakanta, kundi gusto namin na tignan kami ng Panginoon, ay tignan kami ng tao as na ginagamit ng Panginoon upang mag-glorify siya. Kaya nga sabi nga niya sabi nga dun sa devotion kagabi, sa 1 verse 8, hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatuto tungkol sa ilaw. Yung share ko lang yung devotion ko dito. Yung pagkakaintindi ko is parang ako yung ilaw na binigay ng Panginoon upang ipahayag yung kabutihan niya, yung katotohanan niya, yung pagpapakatotoo, yung parang testimony ko to na hindi ako nandito para maging ako lang. Andito ako para maging ilaw upang maging mas makilala at mas makilala niyo yung kabutihan ng ating Panginoon sa buhay ninyo na hindi lamang ang sarili niyo ang makakaligtas sa inyo, kundi ang Panginoon ang makakaligtas sa inyo. Amen po ba? Amen. Sino naniniwala na andyan yung Panginoon sa lahat ng pagsubok natin? Amen? Hallelujah. Yan. Napakabuti ng ating Panginoon kasi kagabi nga, yun, naranasan ko na naman yung mag-devotion, naranasan ko na naman yung mag-pray ng mas talagang nakausap ko yung Panginoon kagabi. Magpapasalamat ako kasi pinaramdam sa akin ng Panginoon yan. Amen po ba? Yan. Ngayon po, tinatawagan ko si Pastor Roy. Good morning. Welcome. I want to thank you all for praying for me, for my back issue that I've had for the past couple of weeks. I appreciate that. And it's getting better now, and I just thank you for your prayers. I thank you for all those that participated in this worship time that we've had this morning so far. It's amazing to see all of our young people excited to praise the Lord. Amen? Amen. Amen. And now I'd like to invite Pastor Philip to come up front here. We have a little surprise for you. Yes. It's Pastor's birthday. Amen. So today is his actual birthday, and for his birthday, he decided to come and share the Word of God with you. Amen. That's the kind of man he is. That's the kind of man he is. He serves the Lord with every fiber of his body, every minute of his day. This man serves the Lord. Amen.
And we're so happy that he wants to be a part of our fellowship. And we're so blessed to have him here. And it's his birthday today, so we're going to have a birthday cake. And we're going to sing happy birthday. Would you join me in prayer for Pastor Philip? Would you extend your hand out towards Pastor? We just thank you for him, for his family, for his wife, for young Judah, Lord. We just thank you for the blessings that you bestowed upon them and us through him. Let's pray. Dear Father, we lift up Pastor Philip to you now, Lord. We just thank you for his heart for you, his heart for ministry, Lord, and his love for the people. Lord, we just know that he wants everyone to know about you, Lord. None would perish, that all would accept you as Lord and Savior. Lord, we thank you for his life. We thank you for his ministry, Lord. We just ask that you bless him with many, many, many more years to serve you here on earth. Lord, we just thank you for him. And we just want to honor him now on his birthday. In Jesus' holy name we pray. Amen and amen. Salamat sa ating Panginoon. Happy birthday po, Pastor Philip. Masaya kami dahil punta ka na naman dito sa aming church. Yan. Salamat sa ating Panginoon. Ngayon po, sino gusto ng special number? Amen? Amen? Hallelujah. Ngayon po, tinatawagan ko si Casey Lynn at si Francine para sa kanilang special number. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang kanta po
wouldn't know where I would be. Diba? Kung wala ang pag-ibig ng ating Panginoon, hindi natin alam kung nasaan tayo or ako, diba? Isipin nyo kung wala kang tiwala sa Panginoon, asan ka kaya ngayon? Kung pinapaliwala mo yung pagmamahal ng Panginoon, ano ka kaya ngayon? Isang church, tignan nyo yung sarili nyo. Nakausap nyo na po ba ang Panginoon? Naisip nyo po ba na karapat dapat pa tayo sa pagmamahal ng Panginoon? After all, lahat ng mga ginawa
pagmamahal, Panginoon, sa amin. Karapat dapat kami natawagin mong anak, Panginoon. Let's go, church. Minsan po po, awitan natin ang ating Panginoon. Ngunit buhay mo ay iyong inalay sa kabila ng lahat. Iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Sa muli karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay sa kabila ng lahat. Iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Sa muli karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay sa kabila ng lahat. Iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Salamat sa iyo, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po ng ating Panginoon. Good morning. Salamat po. Thank you for all your birthday greetings and prayers. Thank you, Pastor Roy. Thank you to also to LCC's leadership. And po, Pastor Roy, Pastor Joanne. And of course, Brother Chris, Sister Haley, Sister Jen, Brother Fidel, and Pastor Mark sa ating worship team. Thank you, Sister Carmena, for leading the worship. And palakpakan nga po natin ang Panginoon sa buhay ng ating worship team. Talagang nag-i-improve, pati po yung mga dancers po natin kanina. We're so blessed. And I do not come alone. And I don't serve alone. I am so blessed to be with some of our dedicated volunteers, elders in the church. And of course, I have with me my dear wife, ayan, Pastora Jenny, ayan. Nandiyan din sila, Pastor Bench, of course, si Ma'am Chu, ayan. And we also have, of course, our Miracle Baby Judah, ayan, yes, Judah, sa Mr. Dana. And we also have Brother Edwin, ayan, of course, Sister Pam, ayan. And also Sister Joanne, Brother Don, and Brother Marlon and Sister Aubrey. Please, if you can stand up, all of you to be recognized. Of course, ang since day one po natin po siya makita sa amba Sister Mary Hart, nakandili. There she is. And the woman who raised her hands has been with us in Kapilya Pag-asa since day one. And our also person with determination, Sister Helen. Ayan, Sister Helen. Ayan, salamat po. Sige po, thank you po. So, wow, what
great joy, what a great privilege. It has always been and will always be a great opportunity to share God's word po sa inyo. At I believe tayo po'y handa na sa salita ng Diyos. Amen? Amen. And God's word is found in Matthew chapter 22, verse 37. Before we pray, Jesus said to him, again, this is Matthew chapter 22, verse 37. Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." At this is also where we got the title. Dito ko na rin po kinuha yung mensahe ng Diyos. Sabi niya dito, sinabi ni Jesus sa kanya, mahalin mo ang iyong Diyos ng iyong buong puso, ng buong iyong kaluluwa, at ng iyong buong isip. That's why the title is Love God. Ang mensahe po ng Panginoon ay mahalin natin ang Diyos. Amen? So, saglit po tayo rin ko at manalangin. Father God in heaven, we come before you, Lord, so grateful and thankful po for your faithfulness, for your grace, for your mercy. And it is our prayer that you would bless us with understanding, that you would be continuously be lifted up, Lord, that they will see you and not your servant. Lord, that they will see your grace, your mercy, your faithfulness, and even your word, oh God, that we will receive your message, because it's not about us, it will never be about us, Lord. It's all about you. That's why we pray for more of you and less of us. Dalangin namin, Panginoon, na mangusap po kayo sa inyong mga anak, na kayo po ang makita, hindi po ang inyong abang lingkod, sapagkat ang buhay na ito ay hindi po patungkol sa amin, hindi patungkol po sa inyo. Kaya po ang patuloy na maparangalan, wala pong ibang itaas, Panginoon, kundi ikaw lamang. At dalangin namin na basbasan niyo po ang aming puso, na patuloy na pangunawa, patungkol po sa inyong salita. And may you bless, Lord, our heart with understanding as we continue to receive your word. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen. Thank you, Lord. So, love God. At alam niyo po, sabi po nila, there's only one happiness in this life, and that is to love and be loved. Sabi po nila na ang kagalakan daw po ay sige, sabi. Yan po, may technical na difficulties. Okay, to love and be loved. Ang magmahal at ang mahalin, isa raw po sa pinakamahalagang biyaya at pagpapala at kaligayahan ng tao. So, kung katabi niyo po yung inyo pong minamahal, pakisabi nga po sa kanya, I love you. And of course, kapag I love you in the love of the Lord. At make sure na nagsasabihan po kayo ng I love you. Can you say I love you? Ang mayroon mo. At pakisagot po siya na kasi to love and be loved, sabi po, no? Kaya pakisabi rin po sa kanya, thank you for loving me. Wow. To love and be loved. Ayan. At ito po ang kwan po natin, isa po sa masasabi po na limitasyon po natin ay hindi po talaga kayang punan ng ating kapwa kung ano po yung pagmamahal na kinakailangan po natin. Kasi sabi po ng isa pong inventor, pangalan niya po ay si Blaise Pascal, sabi niya, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing, but only God, the Creator, made known through Christ Jesus Christ, or made known through Jesus Christ, sabi po ni Blaise Pascal. Ang ibig sabihin po noon, meron daw pong bakante sa ating puso na tanging ang Diyos lang ang makakapagpuno. Kaya po yung ibang tao po ay pinupunan po ito sa pamamagitan ng kung ano-anong bagay,
Yung iba po, pinupunan po ito ng mga karangyaan dito sa mundo. Kaya nagpaalala po ang ating Panginoong Jesus, where your treasure is, there is your heart also. Na kung saan, ano yung mga bagay na pinapahalagahan natin, nandoon din daw po yung ating puso. At sa umaga po dito, ang aking pong goal ay magkaroon po tayo ng realization na kailangan po na pagdinilay-nilay na walang ibang pinakamahalaga sa buhay ng tao kundi mahalin po ang Diyos. At ito po yung aking, ito po yung nilalaman ng aking puso, lalo po sa aking araw po ng kaarawan. Kung meron po kong nais, ito po ay walang iba kundi lahat po tayo, dumating tayo sa punto na minamahal talaga natin ang ating Diyos ng buong puso, ng ating buong kaluluwa, at ng buong ating kaisipan. No, this is my heart cry. Even when I was praying early this morning, for that this message from the Lord will just be, planted in our hearts, that the topmost priority of a person is really to love God with all of our heart, with all of our soul, and with all of our mind. And so, meron po tanong dito that, was there a man who really loved God? Meron po ba talaga? Meron pa talagang tao na, totoo ba yun yung sinabi ng Panginoon na Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, soul, and mind? Was there a man who really loved God with all his heart, with all his soul, and with all his mind? Meron bang tao talaga na nagmahal sa Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at buong kaisipan? At alam niyo po, ito po ay walang iba kundi po si Haring David. The man after God's own heart. And so today, I only have 3 points for you po, na ibabahagi po, and I would like to just, focus in this verse alone, where I will get the 3 points. Actually, 4 points po yan, taking from an account also from Luke. Napaka-importante po itong ginagawa po natin, na kapag tayo lang po ay nagsisimba, katulad ng testimony ni Sister Carmela kanina, minsan dumarating yung depression, yung anxiety, dumarating po yung panghihina ng kalooban. Kaya gusto ng Diyos na mahalin po natin siya ng buong puso Kaya gusto ng Diyos na mahalin po natin siya ng buong kaluluwa, ng buong kaisipan. Kasi anumang bagay na pinapalit natin doon sa posisyon ng Diyos, kung mas mahal po natin yung ating pamilya, kung mas mahal natin yung ating boyfriend, girlfriend, kung mas mahal natin yung ating mga anak, o mga mahal sa buhay, o anumang mga bagay na ipinapalit natin sa posisyon ng Diyos, ay nagiging Diyos-Diyosan po natin. God wants us to love Him with all of our heart, soul, and mind. It is because if we love our family, if we love our husband, our wife, if we love our children, our son, our daughter, or anyone, if we love something more than God, that becomes our idol. Yan po ay nagiging Diyos-Diyosan po natin. Kaya mahalaga po na mahalin po natin ng buong puso po ang ating Panginoong Diyos. Kasi ito po yung titignan ng Panginoon sa atin kapag tayo po ay humarap na sa Kanya. At ito pong pagmamahal sa Diyos ang susi sa lahat ng bagay. Wala na pong ibang makita pong solusyon sa anumang pinagdadaanan ng tao kundi mahalin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong kanyang kaisipan. And this is one of I really admire about Jesus Christ. That He doesn't want to complicate things because people sometimes has the tendency to complicate things. And Jesus made it simple. From out of 600 commandments, 600 aside from 10 commandments, He simplified, how to have a relationship with the Lord. And this is to love God with all of your heart, with all of our soul, and with all of our mind. Alam niyo po, ang isa po sa inahanga po sa ating Panginoong Jesus ay sinisimple niya po, hindi niya po ginagawang komplikado yung mga bagay-bagay. Sabi niya, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at isipan, kasi pag dinahal po natin ang Diyos sa ganung kaparaanan, matututo po natin mahalin yung ating kapwa. Kaya po, alam niyo, yung pagpupunta-punta pala sa church, yan po ay nakakapagpababa ng tinatawag na depression. When you go to church, when you go to regular religious participation, according to the research,
by Harvard T.H. Chan School of Public Health. At ito po ay ginawa po ni Tyler Vanderbilt. Sabi niya, there's a higher level of hope for those who attend regular religious activities. Ayan. Nagkakaroon daw po ng mas mataas na pag-asa, yung mga taong nagsisimba, yung mga taong regular na umaattend, at nagkakaroon po sila ng strong social support. Yung iba po kasi, kaya po sila umiinom, kaya po sila gumagawa ng hindi magagandang bagay, ng anumang bisyo, kasi yung po yung kayong tinatawag na outlet po nila. Ayan, kaya yung iba po, kung ano-ano po yung ginagawa para po pagtakpan, para po punan yung bakante po sa puso po natin na tanging Diyos lang na makakapagpuno. Ayan, kaya nasa slide 8 na ako, anak, kung meron ka. Kaya sabi ng Panginoon, Jesus said to him, love the Lord your God with all of your heart. And that's our first point. Yan po yung ating punto. Kaya meron po akong katanungan, what is the one thing that you desire the most? Ano po ba yung isang bagay? Yung pinakananais po natin. Kasi ito pong si David, sabi niya, one thing I have desired of the Lord. In Psalms 27 verse 4, he said, that I will seek and that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire His temple. Ang sabi ko sa Tagalog, basahin ko po sa inyo, isa lang ang hiling ko. Ayan. No, even in my birthday, pakitanong nga po sa katabi, ano ang hinihiling mo? Ayan. Pakitanong ko siya, ano yung pinaka-hinihiling mo? What is that one thing that you desire the most? Ayan. Baka magulat ka na magbago ko na. No, that you would change. Kaya matindi yan. Ayan. You know, last night we had a meaningful conversation with our volunteers. And so, I told them that I want to be corrected. I accept correction or any checkings, you know, for me to improve myself. At isa po sa lagi ko sinasabi rin ng aking asawa, my wife said, I think it would be better if you would smile more often when you preach. So sabi mo na aking asawa kagabi, mas maganda kung mag-ano ka, sabi niya, pwede ngumiti-ngiti ka naman. Ayan. Kasi masyado kang seryoso minsan pag ikaw ay nangangaral, sabi niya. Thank you na pa. Kaya ito po yung gusto ko pong i-practice. You know, from this day forward, sabi ko, when I was praying early this morning, I really thank the Lord for 41 years of His faithfulness. Ayan, at hindi po mukhang 41, naman mukhang 40 lang. Sabi naman ni Pastor Roy, mukhang 39 lang. Pastor Roy talaga ano din. Kaya, isa po sa pinanalangin ko, Panginoon, i-practice ko po yung mga sinasuggest po sa aking ikabubuti. At sabi nila, dapat daw ngumiti-ngiti naman po ako. Lalo na po, ako po ay nag-share. Ayan. Okay? Ayan. Pakisabi nga po sa katabi, buti na lang, nag-church ka ngayon. Ayan. Ano po? Ayan. Sabi po ng Panginoon sa Psalms 37 verse 4, isa lang ang hiling ko sa Panginoon. And this is also my desire. If there's one thing that I desire the most, is for me to love the Lord, my God, with all of my heart, with all of my soul, with all of my mind, and with all of my strength. That way, I can also apply what He said, for me to love my neighbor as I love myself. So, ganun po yung pinaka-desire ko po. At katulad po ni, just like David, he said, isa lang ang hinihiling ko sa Panginoon, ito ang aking inaasam, ang makapanahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng araw ng aking buhay. Ganun po pinapahalagahan ni David yung kanyang pagmamahal sa Diyos. Kaya nga, no matter how we sing, no matter how we sing, it will not really suffice. Kasi because we are, as a human being, we are limited. Kahit ano pong kantahin natin, na love song, talaga pong
hindi po yun sasapat para mapuno yung ating kalooban. Kaya itong si David, sabi niya, whom have I in heaven but you? Sabi niya po sa Psalm 73:25. And sabi niya, in earth, and there is nothing I desire besides you. Kumbaga sinasabi po ni David, wala akong ibang nais, wala akong ibang gusto dito sa ibabaw ng lupa. Pinakananais kundi ikaw. Grabe po yun. Kaya tinatanong ko po, ano yung pinaka-inihiling natin? Ano yung pinaka-nalangis natin? Kasi kung mas mahalaga yung mahal natin sa buhay, mas mahalaga yung karir, yung pag-aaral, yung pangarap, ng higit sa Diyos, nagiging Diyos-Diyosan po natin yan. Are we still here? Kaya po gusto ng Panginoon, kaya pala gusto ng Panginoon na ibigay po natin, mahalin po natin siya ng ating buong puso. Kasi yung puso po natin, according to Bible sa Jeremiah 17 verse 9, ang puso ay magdaraya kaysa lahat ng bagay. At lubhang napakasama. Sino ang makakaunawa nito? The reason why God wants us to love Him with all of our heart, it is because our heart is deceitful and beyond cure, according to Jeremiah 17 verse 9. The heart is deceitful and wicked and beyond cure, ang sabi ng Panginoon. Kaya ito po yung gustong baguhin ng Diyos yung puso po natin. Kaya gusto niya, mahalin natin siya in exchange with the divine transformation na gusto niyang gawin. At yung kalooban po ng Diyos sa ating buhay. Kaya po sabi po sa Ezekiel chapter 36 verse 26, sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso. The moment na tayo ay nagmahal sa Diyos, nagkakaroon po ng divine exchange. Nagkakaroon po ng pagbabago. Yung ating puso na madaya, na mahina, na marupok, na makasalanan, na madaling sumablay, madaling magkamali, ang ginagawa po ng Panginoon, pinapalitan niya ng bagong puso. Yung puso po natin na ang hirap magpatawad, ang bilis tumanggap ng sakit, ng sama ng loob, ng puot, ng galit, ng hinanakit. Gusto ng Panginoon na baguhin po yun. You know, God wants us to have this transformed heart by loving Him with all of our heart. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Ayan, pakisabi po sa katabi, kaya hindi ka habang buhay pasaway. Ayan. Wala po talagang taong habang buhay pasaway kapag siya po ay nagmamahal sa Diyos ng buong puso, ng kanyang buong kaluluwa at ng buong kanyang kaisipan. Kaya po, sabi po dito ng Panginoon sa Matthew 22 verse 37, Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kaya po sa slide number 21, kung nandiyan na po, sabi niya, God is not asking us for a portion of our heart, but the whole heart. Hindi po, ang hinihingi po ng Diyos sa atin is hindi yung kapiranggot ng ating puso, kundi hindi rin po yung kapiranggot ng ating pagkatao. Ang hinihiling sa atin ng Panginoon po is yung ating buong puso at yung buong pagkatao po natin. Ang problema po kasi, kapag halimbawa po tayo po ay nasasaktan, yung iba po ay tumatakbo papalayo sa Diyos. Kapag yung puso po natin ay na-heartbroken, kapag nakaranas tayo ng mga masasakit na salita, hindi tayo minahal, sinet-aside po tayo, nireject po tayo, kapag tayo po ay intentionally talagang sinaktan, minsan ang nangyayari po, lumalayo po tayo sa Panginoon at tayo po ay naghahanap ng ibang mga kaparaanan para gamutin po yung sugat sa ating puso. At isa pong paalala ng Panginoon kung bakit natin siya gusto mahalin natin siya ng ating buong puso is para matutunan po natin na huwag po natin aayusin yung puso pong nasugatan sa pamamagitan ng paglayo sa pag-ibig ng Diyos. Never fix a broken heart by running away from God's love. Huwag po natin nga ayusin. Ang gawin po natin, lalo po tayong lumapit sa Panginoon. Kasi pag every Sunday, pupunta tayo dito, magpupuri tayo sa Panginoon, tayo po ay tatanggap ng kanyang salita, tayo po ay napuspos ng kanyang presensya. Pagdating po ng Monday to Friday, kailangan po ibinibigay pa rin po natin yung puso natin sa Diyos.
Ito po yung puso natin is hindi lang pa sa Panginoon, ay hindi lang po pang linggo, kundi dapat po mula Lunes, ayan, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado hanggang Linggo, dapat 24/7 ibigay po natin yung buong puso po natin para sa Panginoon. Can you say amen? Kaya po alam niyo po, when our heart belongs completely to God, everything else find its proper place. Kapag yung puso po pala natin ay na po ibinigay natin sa Panginoon, itong puso na madaya, itong puso na mahina, marupok, kapag ito po ay binigay natin sa Panginoon, lahat po unti-unti po naayos sa ating buhay. Makikita po natin na kung dati po hirap po tayong magpatawad, kung dati po ang bilis natin magkimkim ng sama ng loob, pag ibinigay po natin yung puso natin sa Diyos, pag minahal po natin siya, natututo rin po tayong magpatawad gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Can we say amen? Kaya alam niyo po, kamakailan, kami po ay nabiyayaan na umattend po ng marriage conference noong July 13 to 14. At sabi po nila, po kasi kinausap po yung mga mag-asawa, pakitaas nga po yung mga may asawa dito. Can I see the hands of the couples? We had an opportunity and privilege to have to attend a conference, for 2 days, July 13 to 14, and they interviewed all those couples who've been married for over 40 years. Pinatayo po sila at nagkaroon po ng question and answer portion at tinanong po sila, what is the secret to long-lasting relationship? And they all have common, answer. They share a common answer, and this is 2 things. Number 1, praying for each other, and number 2 is forgiving each other. Tinanong po kasi nga yung mahigit 40 na po nagsasama, mga mag-asawa, at ano daw po yung sikreto ng mahabang pag-asasama o yung relasyon ng mag-asawa? Ang sabi daw po 2 bagay. Yun daw po yung pananalangin sa bawat isa at yung pagpapatawad sa bawat isa. Kaya po, alam nyo, na-realize ko po, when it comes to marriage, it's not just about loving each other for a lifetime, but forgiving each other for a lifetime. Ito po, hindi lang po pagmamahalan, kundi pagpapatawaran. Yan po yung susi po sa mahaba pong pagsasama ng mag-asawa. Kaya sa mga single dyan, sa slide number 27, sabi ng Panginoon, true love waits. Ayan, pakisabi sa katabi. Buti na lang. Ayan, matyaga ka maghintay. Ayan, salamat. Ang daming tumutulog sa slide pa. Ayan. Amen. True love waits. Amen. Ayan. O sa mga kabataan dyan na naghihintay at nagpapahintay, sabi mo, hintayin kita. O kaya hintayin mo ako. Ayan. Ayan. Okay? Mag-aral muna. Serving the Lord while waiting, for the right person. Kasi ito po yung worldly formula. Find the right person, sabi nila. Hanapin mo daw yung right person. Ang godly formula is be the right person and the right person will come. Ganun pala sa Diyos. Habang naglilingkod ka sa Panginoon, ikaw ay nagpapabago sa Panginoon, darating at darating. Ayan. Darating at darating din. Tingnan niyo si Pastor Mark at saka si Jamie. Di ba? Grabe. We have witnessed their example. They serve the Lord, they continue serving the Lord, and at the same time, talagang, yan ang nag-pray natin. Kaya nga, pagdating po sa pagmamahal sa Panginoon, to love God with all of our heart, kasi ayaw po ng Panginoon yung tira-tira. God deserves our first love to Him. Mahalin po natin ang Diyos ng higit sa anumang bagay because God rejects leftovers. He deserves first love. Kaya kung gusto ng Panginoon na mahalin natin siya ng buong puso, hindi po yung tira-tirang oras natin, hindi po yung mga, kumbaga kung ano lang yung bakanteng oras natin, huwag po natin ibigay sa Diyos. Kasi ang Diyos po ay tapat. Ang Diyos po ay mapagpatawad. God deserves our first love because He is excellent in
His faithfulness, His love towards us, His provision. He never fails. He's gracious, He's merciful. Kaya po ibigay po natin yung pinaka-the best para sa Panginoon. Huwag po yung tira-tira. Can you see Amen? Even, ito po yung ating second point is to love God with all our soul, ng buong ating kaluluwa. Tingnan po natin, paano po ito ginawa ni Haring David? How did King David, relayed his love towards God, loving Him with all of his soul? Ang sabi po sa Psalm 63 verse 8, pakibasa po sa Tagalog, 1, 2, ready go please. Sa'yo, habang nanay ako ng iyong kanang kamay. Grabe. Kaya ano po yung kinakapitan po natin? Ano po yung sinusundan po natin? Mahalaga po kasi yun. Katulad po sa ibang translation, ang sabi niya po sa Psalm 63:8 sa English, my soul follows close behind you. Yung pagsunod po natin, kung paano po tayo humahakbang sa mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa atin. Kasi hindi po sa patagalan, hindi po sa dami ng alam natin. It's not what we know, but what we follow. Hindi po sa dami na ng narinig natin, hindi sa dami na ng nabasa natin, naintindihan natin, kundi ano po ba yung pinagagawa ng Diyos na sinunod na natin? Ano po ba yung nais na gawin ng Panginoon sa buhay ng bago? May specific po kasi pinagagawa ang Diyos. Again, it's not what we know, but what we follow. It's not how long we have been Christians. It's not how many knowledge, or it's not the amount of the knowledge that we have accumulated. It's all about what we have followed, the obedience, that we have, sown in God's kingdom. Kaya po, pati sa pagsamba po natin, to love God with all of our soul, not just during worship, not just raising our hands during worship service, especially after worship, which means surrendering everything. Yung pagkatapos po nito, pag-uwi po natin sa kanya-kanyang bahay po natin, paano po ba natin isinusuko yung lahat ng bagay sa ating buhay? Are you still here? Kaya po yung buong kaluluwa po natin, kasi bakit yung mind, will, and emotion po natin doon sa ating kaluluwa ay nakapaloob, nagpapailalim, nagpapasakop. Yung sasabihin natin, Panginoon, kaya tayo nagtataas ng kamay, Panginoon, hindi yung kalooban ko, hindi ako nahihiya, ano man yung sabihin nila sa akin, itataas ko yung kamay ko, yung aking buong kaluluwa sasamba sa iyo. Yung aking emotion na hindi stable, ipapasakop ko sa iyo. Mas gusto kong ipagpasakop sa iyo. Amen. Kaya po, bakit po yun? Sabi ng salita ng Diyos, to love God with all of our soul. Mahalin po ang Diyos ng buong kaluluwa. Bakit po? Kasi yung ating kaluluwa, sabi po sa Matthew 22:37, to love God with all of our heart and with all of our soul. Bakit? Kasi yung kaluluwa po natin mas higit pa sa anumang kayamanan sa buong mundo. Kaya sabi po ng Bible, for what shall profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Our soul is worth more than all the wealth of the world combined. Ganyan po yan kahalaga. Kaya gusto ng Panginoon na mahalin natin siya ng buong kaluluwa, kasi kahit pagsama-samahin po natin yung kayamanan sa buong mundo, hindi yan papantay sa halaga ng isang kaluluwa. Ano ang mapapala ng tao kung mapa sa kanyang buong mundo, kung mapapariwara naman ang kanyang kaluluwa? Kaya kung ano po yung nagagawa po natin, salamat sa Diyos kapag ikaw ay nag-aaral, nagtatrabaho, naghahanap buhay, nangangarap. If you are a good husband, a good wife, you're a good son, a daughter, and you want to be a good provider for your family, thank God for all of those things. But what we did for our family is temporary. And what we did for the Lord is for eternity. Yung gagawin po natin bilang isang ama, bilang asawa, bilang isang ina, yung sakripisyo natin, pagpapagal, pagtitiis, salamat sa mga bagay niya. Bilang isang mabuting anak, bilang isang mabuting, provider sa ating pamilya, hanggang sa silong ng langit po yun. Pero yung gagawin po natin para sa Diyos, lalagpas po yan sa silong ng langit. At yun po yung mas mahalaga. Kaya ito po yung ipinuputok po yung ng aking puso. Yung mahalin po ang Diyos
Paano ko pa mamahalin ang Panginoon ng buong puso, ng aking buong kaluluwa? Yung po yung araw-araw ko kung ipinapanalangin na, mahalin ko ang Diyos ng higit sa lahat ng bagay. Hindi ko po pwedeng mahalin si Pastora Jenny, hindi ko po pwedeng mahalin si Judah ng higit sa Diyos. I cannot love my wife, I cannot love Judah more than God because they will be my idols. Magiging Diyos-Diyosan ko po sila. Kailangan ang pinaka-topmost priority ko po, walang iba, kundi yung ating Diyos na minamahal ko siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong kaisipan. Wala nang iba na papalit sa posisyon ng Diyos namin. Amen. Again, bakit po? Kasi kahit yung mga katagumpayan, yung earthly success, nakapagpatayo ka ng bahay, mayroon kang hanap buhay, negosyo, lahat po ito. Earthly success is temporary. Pero yung ginagawa po natin para kay Lord, what we did for the Lord is for eternity. Salamat kung nakakapag-invest tayo sa mga bagay na katagumpayan dito sa lupa. Pero yan po ay pansamantala lang. Yung ginagawa po natin para sa Diyos, yan po talaga yung magtatagal. Yan po talaga yung magpasawalang hanggan. Kasi saglit lang po yung buhay po natin. Pag minahal po natin ng Diyos, when we love God, when we do things, all for His glory, when we love Him with all of our heart, with all of our soul, with all of our mind, God has a promise that eye has not seen, nor ear has heard, nor mind has conceived the things that God has prepared for those who love Him. Ang sabi ng Diyos sa 1 Corinthians 2:9, kapag minahal po natin ang Diyos ng buong puso at kaluluwa ng isipan, hindi nakita ng mga mata, hindi narinig ng mga tenga, hindi sumagi sa ating kaisipan yung mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. That's why the Lord said, love God with all of our mind. And this is our third point. I only have 30 to 45 minutes, so please bear with me. Nagpas na po ako ng 30 minutes. Eh sabi ng Panginoon, love God with all your mind, ang buong kaisipan. Bakit po? Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, pag minahal po natin ng Diyos, you will know your right priorities. Ayan. Kasi minsan sasabihin nila, masyado akong busy, wala akong oras, ayan. Ang dami kong iniisip, ayan. May tinatawag po tayong preoccupied mind. Ayan. Pakicheck nga po yung katabi, marami ba siyang iniisip? Ayan. Pakicheck nga po, masyado bang preoccupied ng kanyang kaisipan? Ayan. Siya po ba ay laging busy? Ayan. Yung always busy na tinatawag? Ayan, pasuyin na lang ako anak sa next slide pa natin. Kasi if you're too busy to pray, you're busier than what God intended. Anak, nasa slide 46 na tayo. Kapag ikaw ay masyadong abala, na wala ka ng oras para manalangin, eh baka mas busy ka pa sa Diyos. Ayan, pakicheck nga po yung katabi, mas busy pa siya sa Diyos. Na wala na siyang oras na manalangin. Eh kapag yan po ang nagiging kalalagayan po natin, eh baka kailangan meron na tayong i-give up. Po, kaya minsan meron akong kinausap patungkol dyan, kailangan meron tayong quality time po para sa Lord. Even for God's servants, it's very dangerous to be busy in the kingdom but not with the King. So our lives fall apart when our mind miss the greatest opportunity or greatest priority. Nagkakawendang-wendang po ang buhay ng tao kapag hindi po natin pinaprioridad ang ating Diyos. Kaya wag po tayong matrap doon sa mga temporal tasks na wag po natin hayaan na palitan po yan ng mga bagay na patungkol sa Diyos. Wag po tayong papayag. Pag inaagaw na po yung oras natin sa Diyos, matuto po tayong mag-set ng boundary. Ay, hindi na ako nakakapag-pray dahil dito. Kailangan matuto po tayong bumitaw. Matuto natin bitawan yan. Halimbawa, yung social media yan. Matuto tayong maghinay-hinay. Kung yan ay puro video games, kung puro boyfriend, girlfriend ang iniisip natin, nang higit pa sa Diyos. Bakit ko po sinasabi po ito? Kasi 100 years from now, I'm almost done. Mag-extend lang po ako. Is it okay, Pastor Roy? If I will extend for 5 to 7 minutes. 7 minutes. So 100 years from now po, none of us will be here anymore. Wala na po maano sa atin, matitira po dito. Lahat po, lilipas na po tayo from 100, kahit yung pinakabata ngayon. Kaya nga, ano po yung
yung magagawa natin para sa Diyos. Kasi what will people remember of you, that's temporary. But what will God remember of you, that's for eternity. Kaya sabi ng Panginoon, to love Him with all of our strength. Habang tayo ay nabubuhay, yung lakas natin, salamat kung binubuhos mo sa pamilya mo, yung araw ginagawa mong gabi, gabi ginagawa mong araw talagang binubuhos mo lahat. Pero kung titignan po natin itong si David, bagamat siya'y hari, he is a dad, a husband, a king, busy, but he dares before the Lord with all his might. Ganon po niya sinamba ang Diyos ng buong kalakasan niya. Sabi po sa Tagalog, pakibasa po sa 2 Samuel 6:14. Tignan niyo po. 1, 2, ready, go please. Thank you, Lord. Ano po yung nakita po natin? Na kahit na itong si David ay siya po ay hinamak sa kanyang pagsasayaw. King David was mocked for his undignified dance. But ano pong inano niya? Mas pinarangalan niya ang Diyos kaysa doon sa kanyang royal dignity. Yung dignidad niya bilang isang hari, hindi niya yun iniisip. Honoring God more than royal dignity. Napakahalaga po niya. Yung isinasantabi po natin, yung pag nagtaas tayo ng kamay, umalakpak, kapag tayo ay sasamba sa Diyos, hindi natin iniisip yung katabi natin. Hindi natin iniisip kung ano yung oras, iniisip natin, Panginoon, paano kita sasambihin ngayon ng buong puso ko, ng buong kaluluwa, ng buong kalakasan ko. Kaya kanina, Sister Carmela, kahit pinagpapawisan, nagliliyap pa rin. Amen? Kasi bakit? Alam niyo po yung pagpupuri sa Diyos, matatapos po yung pagpipreach, pero yung pagpupuri sa Diyos hanggang sa langit yan. Preaching, teaching God's Word will stop here on earth and, but when we go to heaven, it's all about worshiping the Lord and having fellowship with one another. And so this is what God saw. Ito yung nakita ng Diyos kay David. The man after God's own heart, he saw a worshiper and a lover. May nakita ng Diyos na itong si David. Kaya bakit siya naging the man after God's own heart? Paano sinabi? Bakit nangyari yun? Paano nangyari yun? Na yung tao ay naging bukod kay Jesus Christ, bukod tangi itong si David, na siya yung pinakamalapit sa puso ng Diyos. Bakit? Nakita niya ito, sasamba sa akin ito, mamahalin niya ako ng buong puso at ng buong kaluluwa niya. Kaya sige po, tayo po yung tumayong lahat. Amen, shall we all stand? Kaya po, alam niyo po, nakita po, minahal po ni David ang ating Panginoon. David loved God without any knowledge about the cross and the Calvary. David loved God with only the foreshadow of redemption. Nakita niya lang po kung ano po yung pwedeng mangyari sa hinaharap. Minahal niya po ang Diyos kahit hindi niya po nakita si Kristo. And how much more should we love God who have known the fullness of God's love in Jesus Christ? Paano pa kaya po tayo na nakaalam ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya po ating Panginoong Jesus, siya po ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Jesus Christ stretched out His hands on the cross for you and me. Jesus Christ accepted the nails for you and me. Tinanggap niya po yung pagpapapako doon sa krus para sa iyo at para sa akin. Binitbit po ng ating Panginoong Jesus yung krus. Jesus carried the cross for you and me. Kaya po, ito po yung sabi po sa Romans 5:8, basahin po natin lahat. 1, 2, ready, go please. Grabe po. Dito po natin huhugutin yung pag-ibig sa Diyos. Meron na po bang namatay para sa iyo? Meron na po bang gumawa? Meron na po bang nagsabi sa iyo na, o gumawa na talagang, in exchange for my life, I will die for you. Ang Panginoong Jesus, sabi niya po sa NLT, for God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still in sins. Kaya pakisabi po ito sa katabi,
Jesus Christ died for you. Sabi ko yan, namatay si Jesus. For my last two slides, sabi ng Panginoon, Matthew 22:37, Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all of your heart, with all your soul, and with all your mind. Choose to love God above everything else. Piliin po natin na mahalin po natin ang Diyos na higit sa lahat ng bagay. Higit sa ating pamilya, higit sa ating pag-aaral, higit sa ating pangarap, higit sa ministry. Ministry should be the result or the overflow of our intimacy. Let's choose to love God more than anything else. More than our wife, more than our partner, our loved one. More than anything else. Mahalin po natin siya. And this is my heart's cry. This is my heart before the Lord. My prayer, everyday prayer. That I might love the Lord with all my heart, with all my soul, with all of my mind, and with all of my strength. Amen. Can we pray? Lord God, we are so grateful and thankful for your love towards us. That we love because you first loved us. And so this is our prayer. Lord, that your unconditional love will cause a ripple effect to those around us. That it will overflow. Dalangin po, Panginoon, na ang inyong pong pag-ibig ay mag-umapaw sa aming puso, sa mga taong nakapaligid po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mahalin po kayo ng aming buong puso, ng aming buong kaluluwa, ng buong isipan, ng buong kalakas. Help us, Lord, to love you with all of our heart, with all of our soul, mind, and strength. Thank you, God, and thank you, Holy Spirit. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Salamat sa ating pastor sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Sabi nga ni Pastor, love God with all your heart. Amen po ba? Kung wala ang Panginoon sa buhay natin, ano kayo mangyayari sa atin, di ba? Kaya ibigay natin ng buong lakas, lahat ng papuri, lahat ng pagsamba sa ating Panginoon. Ibigay natin sa Kanya ang kararapat dapat sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ipikit natin ang ating mga mata para sa pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo, Cornelio.
Hallelujah.